So ito na yung mga letters natin. Ayan, so napinturahan na ng ating mga kasama. So yung ginagamit natin na pintura ngayon guys is latex. Yung water, hindi pwede guys yung enamel na lalagyan mo ng thinner kasi matutunaw talaga yung ating styrofoam. Ito na yung finished product ng ginawa nating styrofoam. So ngayon guys ay ituturo natin kung paano ba gumawa ng styrofoam na letter, mga katulad nito. So ano ba yung ginagamit natin na styro? Gaano ba kakapal? Ano ba yung gamit natin na pandikit nito? So yung gamit natin na pandikit guys is glue gun. So katulad nito. Yan. So ganito yung ginagamit natin pang dikit ng ating styrofoam. At yung ginagamit natin na panghiwa ng ating styro guys is cutter. Yan. So ito lang yung ginagamit natin. So yung ginawa natin na styro cutter is hindi medyo natin nagamit. Kasi sobrang laki niya, so masasabit siya. So ito na lang guys kasi madali yung trabaho nito. So yung haba ng ating styro guys is 4 feet at yung lapad niya is 2 feet. So dito naman guys ay susukatan na natin. Tapos puputulan natin kasi medyo mahaba itong ating styro. So kailangan nating putulan kasi pangit tignan kung yung letra natin is medyo payat siya tignan. So dapat sakto lang yung lapad niya at yung taas ng ating letra para hindi siya Digimon tignan. So yung sukat ng ating styro guys is 24 inches yung lapad niya, yung haba naman niya is 40 inches. Baka gusto nyong gayahin. So yung pagkat naman ng ating styro guys, kung napapansin nyo is nilalagari natin siya. So taas baba para hindi siya mapunit at maganda tignan yung pagkakat niya kasi cutter lang yung ginagamit natin. Dito naman guys ay nag-cut na ako para sa ating gilid ng ating letters. Yan, so ito yung magsisilbing brace ng ating letters guys para tumayo at para maging 3D na siya tignan. So yung sukat ng ating kinakat ngayon is 6 inches. So sakto lang kasi yung lapad ng ating styrofoam is 24 inches. So 2 feet. Saktong-sakto lang na makagawa tayo ng 4 na slice nito. Dito naman guys ay sinusukatan na natin guys yung bawat gilid ng ating letra. Kasi mamaya ididikit natin ito. So yung presyo pala ng ginagamit nating styro ngayon guys, itong 4x2 feet is 70 pesos lang. So sa ating ginagamit ngayon na styrofoam guys is 1/2 lang yung kapal niya. Ayan, so manipis-nipis siya. Kung gusto nyo mas matibay guys is doon kayo sa 1 inch talaga. Ayan, so ito lang yung gagamitin natin kasi mura lang. Walang duda, ayan. 1/2 lang yung kapal niya. So natapos na nating makat lahat guys. Ayan. So itatayo na lang yan. So pag ganyan. So hindi natin madidikit ngayon kasi nasira yung ating glue gun. So nasira siya. So hindi pwede na ngayon. So i-explain na lang natin guys kung ano yung gagawin natin. So yung ginawa natin is didikitan natin ng glue gun dito. So tapos itatayo. So matibay na yan guys. So may nagtatanong guys na parang hindi daw pwede yung glue gun kasi daw baka daw masunog yung baka matunaw lang yung styro kasi mainit yung glue gun. Pero hindi guys, hindi siya matutunaw guys. Pag pinagdikit natin is okay lang naman siya guys, parang normal lang, hindi naman siya natutunaw basta hindi talaga mainit na mainit. So okay lang naman siya guys. Yung hindi pwede guys is yung glow stick nyo ilalagay ninyo sa kandila, tutunawin siya sa kandila. Pag inilagay mo dyan dito guys is natutunaw talaga siya. So dapat talaga glue gun yung gamitin mo kasi hindi pwede kung sisindihan mo lang yung glow stick tapos ididikit mo is hindi pwede guys, matutunaw talaga guys kasi mainit yon. So ito guys is saktong-sakto lang naman yung templa niya. So okay lang guys, hindi siya matutunaw. Ayan, so nakagawa na tayo guys. Ito yung mga patunay na hindi matutunaw guys. Ayan o, glue gun yan guys o. So ayan, so i-explain na lang natin dito guys yung ginawa natin. Ayan, so dinikit na natin itong lahat. So ito na yung likod niya. Ayan, so ito yung likod niya. Ayan o. Ayan, so dinikit lang natin guys yung mga hiniwa natin. So dito guys is parang ka-curve siya. So turo natin kung paano natin kinurve ito. Ayan, so dito guys, ito sample lang ito guys. So pinisil-pisil lang natin yan guys. Ayan. So dandahan lang guys, pisilin mo lang yan. Ayan, so para magko-curve na yan siya guys pag parang malambot na siya. So wag mo lang masyadong diinan guys kasi mababali yung styro. So diin lang. Ayan, ayan o, parang nako-curve na siya. Ayan, so yan yung ginawa ko dito. Yung sa mga gilid, ayan, kinurve ko yan. Ayan. Yan lahat. So pinisil-pisil ko lang yan guys para ma-curve siya. Para hindi siya, pero dandahan lang guys kasi minsan talaga hindi
maiiwasan parang mababali siya. Ayan, so ganyan lang guys. Ayan na yung itsura ng ating ano. So matibay rin naman guys kahit manipis lang yung ginamit natin na styro dito. Ayan, so linagyan ko lang ng brace dito, dalawa, para hindi siya gaano matumba or hindi siya gaano maalog. So ayan lang guys. Ayan o. So marami na tayong nagawa. Ayan o. Ayan. So malalaki ito guys. Hanggang dibdib ko halos ito. Ayan. So, ito na yung mga letters natin. Ayan, so napinturahan na ng ating mga kasama. Ayan, so smile naman dyan. So, yung ginagamit natin ng pintura ngayon guys is latex. Yung water based kasi hindi matutunaw yung ating styro. So, hindi pwede guys yung enamel na lalagyan mo ng thinner kasi matutunaw talaga yung ating styrofoam. So gumagawa pa yung ating mga kasama dito ng mga letra. So ito yung design na di-design na natin. So malapit na rin matapos yung itinatayo na plywood ng ating mga kasama. At ito na yung finished product ng ginawa nating styrofoam. So ayan, so napinturahan na. Ayan no, napakaganda niyang tignan.